Ito ay isang malinaw na safety hazard. Natagpuan ni Roland ang susi at binuksan ang pinto at sinalubong lamang siya ng nagyayelong bugso ng yelo na may dalang mga snowflake, na nagpapakita ng isang manyebeng tanawin sa kabila. Ang psyche jolted sa kanya sa realisasyon. Ito ang New Holy Hermes. Mabilis niyang isinara ang pinto at huminga ng malalim para pekalmeyan ang sarili. Bumaling upang suriin ang natitirang mga dingding ng apartment, wala siyang nakitang iba pang mga pintong bakal. Marahil ang pintong ito ay naka-embed sa istruktura noong ang apartment ay itinayo sa halip na pagkatapos nito. Eksklusibo ba ang anomalyang ito sa kanyang unit o ito ba ay kakaibang ibinahagi ng buong apartment complex? Saang mundo maaaring humantong ang iba pang mga silid? Bumalik siya sa kanyang kwarto at hinalungkat ang aparador para sa damit na panglamig. Bumalik siya sa bakal na pinto. Ang ideya na ang pag-iwan sa pinto ay nakabukas ay maaaring magsilbing isang palaging tumatakbo na walang kuryente na air conditioner. Sa kabila ng pinto ay may malinaw na hangganang mundo. Maaari itong maging isang fragment ni Zero na nakakalat na alaala. Bagamat walang tao, napakaraming mga kalapit na istruktura. Pumasok si Roland sa isa upang makitang sariwa pa ang pagkain, mahinang umuusok. Kahit ang dakila ay parang hinitid lang. Matapos magsample ng ilan, tumingin siya sa paligid. Sa kalaunan ay natuklasan ang isang trove ng mataas na kalidad na mga hiyas sa isang maliit na kahon. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya silang lahat. Sa pagkuha ng kung ano-ano ang maaari niyang dalhin at inimbak ang sariwang pagkain sa kanyang refrigerator, ang pag-iisip ng pagkakaroon ng buong banal na lungsod, na parang pagnanakaw ay halos napahalakhak siya sa pagtawa. Gayunpaman, isang biglaang alon ng pagkahilo ang nanaig sa kanya. Muli siyang nagising. Natagpuan niya ang sarili niyang nakahiga sa sarili niyang kama. Ang malamang na nangyari ay pagkahapo at reaksyon ng katawan sa biglang pagbabago mula sa lamig tungo sa init. Medyo heat stroke. Sa sandaling iyon, nalaman ni Roland ang mahinang paghinga sa tabi niya. Bahagyang lumingon ang kanyang ulo, nakita niya si Zero na nakahandusay sa tabi niya, nagdrill sa kanyang pagtulog, na parang nananaginip ng masarap. Natigilan si Roland pagkatapos ay tumalon, biglang nagising sa kaguluhan. Kinusat ni Zero ang kanyang mga mata at inaantok na nagtanong kung bakit siya nakatitig sa kanya. Hinaplos ang likod ng kanyang ulo, kinawayan siya ni Zero dahil sa heat stroke sa kabila ng kanyang edad. Binanggit na kung hindi dahil sa kanya, buong araw siyang natutulog sa malamig na sahig. Dahan-daang ginulo ni Roland ang buhok ni Zero, na pagtanto na dapat ay napakahirap para sa batang babae na kaladkarin siya mula sa sala patungo sa kama, at nanatili siya sa tabi nito sa buong oras at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa isang simpleng pasasalamat. Namula si Zero sa pagkilala, pagkatapos ay binanggit na siya ay magluluto ng pagkain, ngunit iginiit ni Roland na siya ay magpahinga at ipinahayag na siya na ang magluluto para sa araw na iyon. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Zero. Pagpunta sa kusina, naghanda si Roland ng almusal. Nakaset ang mesa na may malutong na bacon, ham, itlog at sariwang prutas. Nagningning ang mga mata ni Zero nang marinig niya ang tungkol sa kasaganaan ng meatbot. At ngayon lahat ay nasa refrigerator, ang kanyang boses ay bumubula sa pananibik. Tumawa si Roland at binanggit na malapit na silang magdiwang sa kanyang paparating na sweldo. Sa pagninilay-nilay sa mga kaganapan noong nakaraang araw, napagtanto ni Zero na si Roland na heatstroke ay dahil malamang na resulta ng kanyang pagsisikap na makahanap ng trabaho. Hindi nagdetalye si Roland, ngunit tiniyak niya na hindi na magiging alalahanin ang pera. Habang si Zero na wise, sa kabila ng kanyang mga taon ay nagkomento tungkol sa kahinaan ng kanyang tiyuhin, nang may pag-aalala at binatikos pa siya sa kanyang labis na paggamit ng mga sangkap, na binanggit na nagdagdag siya ng labis na asin sa inasna na bacon. At sa kabila ng kanyang mga kritisismo, nilamon niya ang lahat ng nasa plato niya, pinunasan ang kanyang bibig, at pagkatapos ay ipinahayag na oras na para sa pagpasok sa paaralan. Pagkagising, natagpuan ni Roland ang kanyang sarili sa Neverwinter. 3 araw na siyang nasa mundo ng panaginip. Habang nandito, saktong tanghali na. Sa pagkalkula ng pagkakaiba, nalaman niya na ang daloy ng oras sa pagitan ng dalawang mundo ay nasa 1 hanggang 8 taon. Sa kanyang mga araw na ginugol sa mundo ng panaginip, nagawa rin ni Roland na magbenta ng ilang mga item. Ibinenta ni Roland ang armor, maiikling espada at crossbow. Lumipat siya mula sa banal na lungsod sa napakababang presyo, pagkatapos ay ginamit ang mga nalikom upang bumili ng mga bagong damit at libro para kay Zero. Napansin niya na marami sa mga aklat-aralin ng blanko,
Isang malinaw na indikasyon na ang mundo ng panaginip ay hindi lumampas sa kanyang sariling kamalayan. Kahit anong librong hindi niya nabasa ay tila walang laman. Gayunpaman, hanggat nasulyapan niya ang isang text, kahit minsan lang o nag-browse sa internet noon sa lupa, maaaring kunin ni Roland ang detalyadong impormasyon mula rito. Mabilis niyang sinimulan na isulat ang lahat ng naaalala niyang nagtatrabaho ng masigasig hanggang tanghali. Tahimik na lumitaw si Nightingale sa silid, nag-aalala tungkol sa kapakanan ni Roland dahil hindi pa siya kumakain ng almusal. Ngumiti si Roland at hiniling sa kanya na dalhan siya ng tanghalian at sabay silang makakain doon. Kinuha ni Nightingale ang isang stack ng mga papel mula sa mesa na may hitsura ng pagtataka. Inilarawan ng mga papel ang isang mathematical na modelo ng isang tiyak na dami sa mga tuntunin ng electromagnetic relaxation, isang konsepto. Sinulyapan niya ito bago nagpas siyang iwanan ito at magpatuloy na kumuha ng pagkain ni Roland. Bago umalis, binanggit niya na may mahalagang pag-uulat si Barrett kay Roland. Inutusan ni Roland si Nightingale na sabihin kay Barrett na dumiretso rito. Nang matanggap ang mensahe, sumugod si Barrett na antig sa antas ng pagtitiwala na ipinakita ni Roland, pinayagan siyang makapasok sa mga silid ng hari. Nang magtanong si Roland tungkol sa mga sulat na natanggap niya sa panahon ng kanyang walang malay na estado, iniulat ni Barrett na mayroong 16 na liham, karamihan ay mula sa iba't ibang mga Panginoon na humihiling ng kalakalan o pagbisita. Karagdagan pa, mayroong 2 mula sa Eastern Territory na naglalaman ng mga lihim na mensahe, malamang tungkol sa mga negosasyon tungkol sa usapang pangkapayapaan. Sinagot ni Barrett ang lahat ng mga liham, ayon sa mga kinakailangan na itinakda dati ni Roland. Gayunpaman, pagdating sa Eastern Territory, nagsalita sila tungkol sa usapang pangkapayapaan, ngunit sa katotohanan ay ayaw isuko ang kanilang awtoridad at mga pribilehiyo, umaasa na mapanatili ni Roland ang tradisyon ng maharlika na tumagal ng maraming siglo. Medyo nadismaya si Roland, ngunit nagpasya siyang maghintay hanggang sa susunod na tagsibol upang matugunan ito. Pagkatapos ay nagdala si Barrett ng isang lihim na liham mula sa isang asosasyon ng mga astrologo at isa pa mula sa kaharian ng Dawn City. Ipinaliwanag ni Barrett na ang mga nilalaman ay medyo kakaiba. Natagpuan ng mga astrologo ang mga bakas ng bituin ng pagkalipol, isang panimula na kumikinang sa pulang bituin at nanatili sa isang nakapirming posisyon. Nagmuni-muni sandali si Roland sa kanyang limitadong kaalaman sa astronomiya. Alam ni Roland na ang mga bagay lamang sa geostationary orbit ang maaaring manatiling nakatigil sa planeta. Ngunit kung ang pulang buwan ay lilito sa orbit na ito, hindi ito magiging posible nang hindi naaapektuhan ang mismong planeta. At iminungkahi din ng mga obserbasyon na dapat itong napakaliit sa laki. Kaya't ang pulang buwan ay hindi isang natural na celestial body, ngunit isang satellite na gawa ng tao. Gayunpaman, ito ay ganap na labag sa sentido komon. Matagal siyang natahimik bago isinantabi ang sulat at inutusan si Barrett na magsulat ng liham na nag-aanyaya sa punong astrologo at lahat ng iba pang astrologo na pumunta sa lungsod ng Neverwinter. Binuksan niya ang 2 liham, na tungkol sa pagkamatay ng hari ng kaharian ng Dawn City. Umakyat na sa trono ang panganay na anak na si Mpian. Ang kanyang pagkamuhi sa simbahan ay nagsangkot sa marami. Iniutos niya ang paglilinis ng mga tagasunod ng simbahan, putulin ang mga ugat ng kalakalan sa banal na lungsod at naglunsad ng malawakang paghunting para sa mga mangkukulam. Maraming mga karaniwang tao ang nahuli at pinatay dahil lamang sa paniniwala sa simbahan. Umiling si Roland. Tila hindi malamang na ang kaharian ng Dawn ay maaaring maging isang potensyal na kaalyado kung ang bagong hari ay nagpasya na kumilos sa ganitong paraan. Inutusan ni Roland, pawalan ng bisa na magsulat ng isang formal na diplomatikong liham, binabati si Pian sa pagiging hari, ngunit babalaan din siya na itigil ang kanyang kasalukuyang ginagawa. Ang dalisay na mga mangkukulam ay hindi kasing kahulugan ng lahat ng mangkukulam. At kung itinuring ni Pian ang mga mangkukulam bilang mga kaaway, magiging kalaban niya ang Kastilyong Grey. Nag-aalala si Barrett na maaaring ituring ito bilang isang banta. At alam ito ni Roland, ngunit iyon ang punto. Ito ay isang pagbabanta. Kung nagpatuloy si Pian sa kanyang landas, nakahanda si Roland na palitan siya ng bagong hari ng city sa susunod na taon. Kailangan ni Roland ng isang matalinong hari na tatayo kasama ng Grey Castle, nagbabahagi ng mga katulad na halaga, nagmamalasakit sa mga tao nito, at nakiisa sa laban sa darating na Third Divine War. Isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa mga mata ni Barrett. Isang halo ng sorpresa, tuwa, at isang hindi mapag-aalinlangan ng paggalang. Wala siyang masyadong sinabi,
ngunit sinabi ni Barrett na ipaparating niya ang kalooban ni Roland sa bagong hari ng Dawn. Pagsapit ng takip silim, nakatanggap si Roland ng mensahe mula kay Nightingale na gustong makita siya ni Tilly. Dumating si Tilly sa opisina ni Roland na kasama ni R, na nag-alok na tulungan si Roland sa kanyang mga papeles, isang kilos ngunit nagulat siya. Hindi niya inaasahan na si Asher, na tila laging masama ang tingin sa kanya upang magbigay ng kamay. Ngunit may kutob si Roland sa dahilan ng pagdalaw ni Tilly. Tapat sa kanyang hinala, nagsalita si Tilly ng may mahinahong tono. Sinabi kay Roland na siya ay dumating upang magpaalam sa kanya. Kailangan niyang maglakbay pabalik sa Slumbering Isle. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naunawaan ni Roland habang sinasabing maghahanda siya ng isang piging ng pamamaalam sa karangalan niya. Tumigil siya, natama ng isang realisasyon. Nagtakda ba si Tilly ng paglalakbay sa Slumbering Isle? Nangangahulugan ba yon na balak niyang bumalik? Sumunod naman ang mahinang tawa ni Tilly. Ano ba hindi mo ako sasalubungin, kuya? Pang-aasar niya. Natigilan si Roland, ibinuka ang kanyang bibig, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na nawalan ng salita. Dahil kaya sa buwan ng mga demonyo? Hindi ito itinanggi ni Tilly, ngunit tinanong niya si Roland, na nagpapahiwatig na ito ay isang posibilidad din ng higit pa. Nagulat si Roland. Sa isang mainit na ngiti, tiniyak ni Tilly kay Roland na ibabalik niya ang balita ng kanyang tagumpay sa Slumbering Isle. Sasabihin niya sa lahat na ang lungsod ng Neverwinter at Grey Castle ay sa wakas ay malaya na sa banta ng simbahan, at hindi na kailangan ng mga mangkukulam na magtago sa maliit na isla sa fjord. Kapag handa na si Roland, pangungunahan ni Tilly ang mga mangkukulam na handang lumipat sa lungsod nang hindi kailanman taglamig at manirahan dito. Mapaglaro siyang umaasa na hindi mag-iisip si Roland kung hindi sila masyado. Isang pagdagsa ng hindi maipaliwanag na pananibik ang bumalot sa puso ni Roland. Palaging bukas sa kanila ang Western Territory. Kitang-kita ang pananibik ni Roland. Ang kasalukuyang, aling gusali ang malamang na hindi sapat, napagpasyahan niya na magkaroon ng sapat na pabahay na itinayo para sa mga mangkukulam sa Slumbering Isle bago ang simula ng tagsibol. Iniabot ni Tilly ang 3 daliri, umaasang papayag si Roland sa kanyang mga kondisyon. Una, nais niyang magkaroon ng kalayaan ang mga mangkukulam na pumili kung mananatili sa lungsod ng Neverwinter o lumipat sa ibang mga bayan kung saan kaagad na sinang-ayunan ni Roland. Gayunpaman, iminungkahi niya na para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, dapat muna silang manirahan sa lungsod ng Neverwinter o manatili sa Slumbering Isle hanggang sa ang buong kastilyo ng Grey ay magkaisa sa hinaharap. Na magbuo bukas para sa kanila na magdesisyon. Tumango si Tilly pagsang-ayon. Pangalawa, kung ayaw ng isang mangkukulam na pagsilbihan si Roland, hindi niya sila mahuhusgaham o mapipilit. Nag-isip si Roland bago nagtanong kung pinapayagan ba siyang tuksuhin at hikayatin sila. Napangiti si Tilly na ang pamimilit ay wala sa plano, ngunit katanggap-tanggap ang panghihikayat. Ang huling punto ay nagpaalinlangan kay Tilly, hindi sigurado kung paano sasabihin ang paksa, ngunit hinimok siya ni Roland na magsalita ng malaya. Iminungkahi ni Tilly ang isang kondisyon na itinuring niya mismo na medyo mahigpit. Inaasahan niya na ang sleeping spell, ang organisasyong nilikha niya ay maaaring umiral ng nakapag-iisa. Siyempre, ang isang bahagi ng kanilang mga kita ay ipapadala sa lungsod ng Neverwinter. Habang si Roland, na hindi ganap na sanay sa organisasyon, ngunit alam na itinatag ito ni Tilly upang malutas ang hidwaan sa pagitan ng labanan at suportahan ang mga mangkukulam at upang makakuha ng kita para sa Slumbering Isle. Napagtanto na ang pagsasarili nito ay nangangahulugan na si Tilly ang mangangasiwa sa lahat ng mga mangkukulam. Para siyang nagbabantay laban sa kanya, pinapanatili ang autonomiya sa pamamahala ng kanilang mga gawain at mga bounty assignment. Kahit na nagde-deploy ng mga miyembro lamang sa mga fjord, si Roland, gayunpaman, ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan, na nagsasabi na ito ay ganap na maayos hanggat sila ay sumunod sa mga batas ng teritoryo. Naisip ni Roland na ito ay medyo katulad ng pagsasaayos sa isang pribadong kumpanya. Si Tilly, na hindi makapaniwala sa mabilis na pagsang-ayon ng kanyang kapatid, ay tila humingi muli ng kumpirmasyon, na binigay ni Roland ng may katiyakan. Nag-relax si Tilly, na nagdeklarang aalis siya sa loob ng 3 araw, nakasama sina Ashes, Ify at Shadowfeather, para lutisin ang mga isyu sa Bloodfang bago sila ibalik sa lungsod ng Neverwinter. Nangako siyang babalik bago ang buwan ng mga demonyo na handang tumayo sa tabi ng kanyang kapatid laban sa mga demonyong halimaw hanggang sa mapawi ang dakilang Snow. Sa pag-alis ni Tilly,
Nawala ang pag-aalala ni Roland sa gitna ng kanyang pananibik. Nang mapagtanto ni Roland na ang mga mangkukulam mula sa Slumbering Isle ay maaaring lumipat sa kanluraning teritoryo, nakaramdam siya ng kagalakan, ngunit isang pahiwatig din ng pag-aalala. Hindi siya sigurado kung dapat niyang isama ang mga ito sa Witch Union. Ang Union ay kasalukuyang pinamamahalaan ni Wendy, na kasama ang mga miyembro, ay may malaking tiwala kay Roland at nadama ang pakiramdam ng pagiging kabilang dito. Gayunpaman, ang mga mangkukulam mula sa Slumbering Isle ay marami at kung lahat sila ay sasali sa Witch Union, hindi maiwasang mapahina nito ang kontrol ni Wendy, at maaring hindi nila maramdaman ang parehong pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang hindi pagtanggap sa kanila sa Union ay maaaring magmukhang eksklusibo at medama ng mga mangkukulam na naiwan. Ngayong maagap nang ibinalita ito ni Tilly, naibsan nito ang ilang stress ni Roland. Bukod dito, normal para kay Tilly na mayroon pa ring ilang mga alalahanin. Ang pagtitiwala ay isang bagay na nangangailangan ng oras upang bumuo at ihambing sa nakaraan. Ito ay isa ng makabuluhang pag-unlad. Samantala ang piging ay ginanap sa hardin sa likod ng kastilyo. Naiinggit si Molly kay Kendall na nagkomento na ang pamumuhay na tulad nito sa teritoryo ng kanluran ay tunay na nakakainggit. Iba't ibang sangkap ang inilatag sa isang mesa, gayunpaman, halos hilaw ang mga ito na may umuusok na hotpot sa gitna. Pagkatapos ng lahat, dumating ang mga mangkukulam, inihayag ni Roland na ito ay isang deluxe hotpot banquet. Simple lang ang paraan ng pagkain. Ilagay lamang ang anumang nagustuhan nila sa kaldero, lutuin ito at pagkatapos ay magsaya. Si Tilly ang unang sumubok. Ang kakanyahan ng mainit na palayok ay nasa sabaw. Masarap ang mga nilutong sangkap. Habang pinapanood si Andrea na kumakain ng may kagalakan, tinukso siya ni Ashes sa pamamagitan ng pag-alala sa isang taong nagsabi na ang pagkain sa orihinal nitong anyo ay ang pinakatunay ng hindi nangangailangan ng anumang pampalasa o pampalasa, na sinasabing ang mga pampalasa at pampalasa ay ang barbaric na paraan ng pagluluto ay hindi angkop para sa isang maharlika. Kung noon, baka tumutol pa si Andrea, pero ngayon ang gusto lang niyang gawin ay kumain ng tuloy-tuloy para matikman ang mga lasa, na mas makabuluhan kaysa sa walang ginagawang usapan. Palihim niyang sinulyapan si Asher at hindi siya pinansin. Ngumiti lang si Ashes, at pagkatapos ay nagsimula silang lahat na kumain ng sabay-sabay. Nang matapos ang piging, bumalik si Roland sa kanyang kwarto, ni-record pa rin ang kanyang kaalaman. Lumapit si Anna at ipinaalam kay Roland na tapos na ang steam turbine. Hinawakan ni Roland si Anna, pinupuri ang kanyang trabaho. Pagtingin kay Anna, naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Nightingale ilang araw ang nakalipas. Napansin din ni Anna na may iniisip si Roland. Hindi sigurado si Roland kung paano magsisimula. Sa mundo at panahon na ito, walang pakialam kung gaano karaming babae at maharlika ang mayroon para sa isang hari. Normal na magkaroon ng harem ng daan-daan. Nahulaan na ni Anna kung ano ang iniisip ni Roland, lalo na tungkol sa nararamdaman ni Nightingale para kay Roland. Alam ni Anna na habang tumatagal si Roland, na sinasabi sa kanya, mas pinapahalagahan niya ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, umaasa pa rin si Anna na sasabihin ni Roland ang kanyang mga saloobin sa kanya ng mas maaga. Hindi kailanman inasahan ni Anna na matamo ang pagmamahal ng isang prinsipe sa simula ay kontento na lamang sa tabi ni Roland. Nagbago yon nang sabihin ni Roland na gusto niya itong pakasalan. Ngunit hindi inakala ni Anna na may nagawang mali si Roland. Masaya siya na pinili ni Roland na ibahagi ang nararamdaman sa kanya. Bigla siyang tumingin kay Roland at nagtanong kung hindi ba siya mula sa mundong ito, tama ba? Sa mundong ito, kahit ang mga hindi maharlika ay hindi magdadalawang isip o hindi mapalagay sa gayong mga bagay. Nagpatuloy si Anna, sa katulad na paraan, maaaring may mga tao sa mundong ito na magiliw na tratuhin ang mga mangkukulam, ngunit hindi sila itinuturing na malapit na kaibigan at inaalala ang pastahan niya kay Roland, binalak ni Anna na isulat ang kanyang mga hula sa isang libro at pagkatapos ay tanungin si Roland kung tama siya. Sa ganoong punto, wala na siyang dapat itago pa. Ang mga kasanayan at pangunawa sa pagmamasid ni Anna ay napakalakas. Tumango si Roland, kinumpirma na bukod sa ilang detalye, karamihan ay tama si Anna. Sinabi ni Anna na dinala ni Roland ang kanyang kaalaman sa mundong ito at iniligtas sila. Ngunit umaasa si Anna na si Roland ay maaaring maging mas maagap at hindi gaanong maingat. Kakausapin niya ng maayos si Nightingale. Nag-good night si Anna kay Roland. At pagkatapos ay umalis na siya. Ang sitwasyon sa maharlikang kabisera ng Dawn City ay naging medyo hindi matatag kamakailan. At kahit na si York,
na hindi karaniwang nagbibigay ng pansin sa politika, ay nararamdaman ito. Ang mga tavern ay napuno ng usapan tungkol sa paghihimagsik ng mga Panginoon sa loob ng mga teritoryo ng Don City, ang kalakalan ay nabawasan ng malaki, at ang pagdadala ng mga alipin ay tumigil. Makikitang inaresto ng mga sundalo ang mga residente sa lahat ng dako at pinapasok pa ang kanilang mga tahanan para sa paghahanap. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, naniniwala si York na ang alyansa ay hindi masyadong maaapektuhan. Bagamat ang saloobin ng bagong hari sa mga mangkukulam ay isang bagay na talagang hindi magiging kaaya-aya para kay Roland. Gayunpaman, hindi inakala ni York na si Roland ay aabot pa sa pagsira sa kasunduan sa kalapit na bansa sa isyu ng mga mangkukulam. Ipinaalala ni York sa kanyang sarili na ang tanging trabaho niya ay ihatid ang kalooban ni Roland. Hindi ito ang kanyang inaalala. Sinasamantala ang maagang oras, binalak niyang makipagkita muna kay Denise bago magpasya sa entertainment industry sa gabi. Paalis na sana siya nang biglang lumapit sa kanya si Otto. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si York. Ang pagpuna sa mga pagbisita ni Otto ay hindi kailanman nagdala ng mabuting balita, ngunit hindi niya ito maitaboy. Pagbalik sa kanyang silid, tinanong ni York si Otto kung may isa pang mensahe na ihahatid sa kanyang kamahalan. Umiling si Otto, sinabi na sa pagkakataong ito ay narito siya upang humingi ng tulong kay York at iniabot sa kanya ang isang sulat, isang imbitasyon sa isang exhibition. Hindi binigyan ni Otto ng pagkakataon si York na tumanggi, humigop ng kanyang tsaa at sinabing ang pagtulong sa kanya ay nakakatulong din kay King Roland. May impormasyon si Otto na isa sa mga isusubasta ay isang mangkukulam. Naguguluhan si York. Inaresto ng bagong hari ang mga mangkukulam, at kung mamamagitan si York upang iligtas ang mangkukulam, maaaring makaapekto ito sa relasyon ng dalawang kaharian. Ngunit tiniyak sa kanya ni Otto na hindi sisirain ng bagong hari ang alyansa sa isang mangkukulam lang. Hindi maintindihan ni York kung bakit ginagawa ito ni Otto. Naisip ni Otto si Andrea at naalala niya na siya rin ay isang mangkukulam na hindi niya kayang iligtas. Minsan nang sinabi ni Haring Roland na ang mga mangkukulam ay hindi dapat mapahamak dahil sa malisyosong paninirang puri ng simbahan. Sila ay mga tao din. Marahil ang mga kilos ni Otto ay dala ng isang pakiramdam ng pagkiling kay Andrea. Nang walang karagdagang tanong, sumang-ayon si York. Sumakay ang dalawang lalaki sa isang karwahe patungo sa exhibition kung saan sinalubong sila ng isang magandang babae na may kahangahangang figura na nakasuot ng maskara na nagpakilala bilang numero 76 na buwan. Dinala ng babae si York sa isang lihim na pinto at papunta sa exhibition. Napakadilim ng paligid kaya mahirap makakita ng kahit ano. Pagkatapos ay biglang, ang entablado ay naging tanging pinagmumula ng liwanag, na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Isang lalaking nakasuot ng pormal na kasuotan ang umakyat sa entablado at yumuko sa mga manunood. Binati sila ng may paggalang at pagkatapos ay inihayag niya na ang exhibition ay opisyal na nagsisimula.